Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Dan. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. Alam kong marami ang magagalit sa akin sa ibabahagi kong ito. Ang hinihiling ko lang po ay isang pagkakataong mailabas ang bigat na matagal ko nang pasan at makahingi rin ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po akong Dan, 32 years old, from Albay. 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Sheila, Kathy. At biniyayaan kami ng isang napakagandang anak na babae na 2 taong gulang pa lang. Kathy, malayo ang aking pamilya dahil nagtatrabaho ako dito sa Quezon City sa isang BPO company. Naiwan naman sa Albay ang mag-ina ko. Dahil sa mahal ng pamasahe at sa layo ng biyahe, minsan 1 beses lang sa loob ng 1 buwan ang pagkakataong makakauwi ako or nakakauwi. Kathy, hindi naging madali ang setup namin bilang mag-asawa. Pero kahit magkalayo kami, masasabi kong maayos ang relasyon namin. Wala kaming malaking problema, Kathy. Kung meron mang kulang, iyon ay ang oras at presensya namin sa isa't isa. Walang araw na hindi ko namimiss ang asawa at anak ko, Kathy. Kasi kahit halos gabi-gabi kaming nagvi-video call, ay araw-araw kaming nag-uusap, iba pa rin pala talaga ang mayakap mo ang taong mahal mo. Kapag sobrang nangungulila ako, Kathy, ibinabaling ko na lang ang sarili ko sa trabaho. Nag-overtime ako para mas makaipon dahil pangarap kong balang araw ay madala ko rin dito sa Quezon City ang mag-ina ko nang hindi na kami magkahiwalay pa. Pero hindi ko na alam na bago pa man matupad ang pangarap ko na yon, ako rin pala ang sisira nito. Isang araw, nagkaroon ng team building ang department namin sa Zambales. Hindi naman talaga ako mahilig sumama sa mga outing, Kathy, dahil mas gusto ko sanang magpahinga na lang. Pero dahil mapilit ang mga katrabaho ko, napapayag din nila akong sumama. Doon ko na unang nakilala si Angel, ang bagong empleyado sa department namin. Masayahin siya, palabiro at madaling pakisamahan. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong naging masaya ang kwentuhan, Kathy. Hanggang sa hindi ko namalayang naparami na pala ang nainom kong alak. Pagmulat ko kinabukasan, magkatabi na kami ni Angel sa isang kwartong hindi ko na matanda ang pinasok namin. Pareho kaming walang saplot. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinanghawakan kong prinsipyo bilang asawa. Sobra ang konsensyang naramdaman ko, Kathy. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Akala ko isang malaking pagkakamali lang yon na hindi na kailanman mauulit. Pero hindi. Ang isang gabing hindi dapat nangyari ay nasundan pa, Kathy. Hindi lang minsan or 2 beses, unti-unti itong naging lihim naming dalawa. Dahil sa parehong tawag ng laman, ginagawa namin yon madalas pagkatapos ng trabaho ng patago, Kathy. Laging siguradong walang makakakita dahil alam naming pareho na mali ang ginagawa namin. Alam ng mga katrabaho namin na pamilyado na ako habang si Angel ay single. At yon ang isang bagay na hindi pwedeng mabunyag. 6 na buwan ang lumipas, Kathy. Nung una malinaw ang usapan namin. No feelings attached. Walang pangako, walang commitments, walang pag-ibig, tanging katawan lang ang habol namin sa isa't isa. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman ang mga bagay na hindi ko dapat maramdaman. Sa bawat pagkikita namin, usap at sa bawat sandaling magkasama kami, nahulog ako, Kathy. At ang mas masakit aminin, unti-unti ring nawawala ang dati kong pananabik umuwi sa amin sa Albay. Mas pinili kong gugulin ang oras ko kay Angel kaysa sa pamilya kong matyagang naghihintay sa bawat pag-uwi ko.
Patuloy pa rin ako nagpapadala ng pera sa asawa ko. Patuloy pa rin ang chat at video call. Pero ang hindi niya alam, halos lahat ng sinasabi ko sa kanya ay pawang kasinungalingan na. At dahil nagtitiwala siya sa akin, hindi man lang niya ako pinaghinalaan, Kathy. Lalo tuloy akong naging kampante sa ginagawa kong kalokohan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang itago ang tunay kong nararamdaman. Matapos ang shift namin, niyaya ko si Angel na mag-check-in sa isang motel at pagkatapos ng gabing yon, buong tapang kong sinabi sa kanya ang lahat. Sinabi kong mahal ko na siya, na handa kong iwan ang asawa at anak ko, na kaya kong sirain ang aking pamilya para lang magkaroon kami ng totoong relasyon. Akala ko, pareho kami ng nararamdaman. Pero mali pala ako, Kathy. Diretsahan akong sinagot ni Angel na hindi raw niya ako mahal. Kung para sa akin ay pag-ibig na ang namamagitan sa amin, para sa kanya hanggang kama lang daw ang lahat-lahat. Nung gabing yun, doon ko rin nalaman na meron pala siyang live-in partner, Kathy. At mahal na mahal niya daw ito. Inamin niyang pumayag siya sa setup naming dalawa dahil madalas na wala ring oras ang partner niya para sa kanya. Ako raw ang naging pansamantalang pumuno sa kakulangan ng tunay niyang mahal. Pero hindi kailanman ang taong pipiliin niya. Masakit tanggapin na sa akin ang katawan niya pero ang puso niya ay may iba nang nagmamay-ari, Kathy. Gayunpaman, hindi pa rin doon natapos ang relasyon naming dalawa. Kahit alam niyang mahal ko na siya, kahit alam kong wala akong maaasahang kapalit, patuloy kong hinintay ang araw na baka sakaling magbago ang isip niya. Pero habang tumatagal, mas lalo namang kinakain ng konsensya ang natitira kong pagkatao. Madalas kong maisip ang asawa ko, ang babaeng nagtitiwala sa akin, ang anak kong lumalaki ng malayo sa kanyang ama. Kathy, karapat dapat pa ba akong tawaging asawa? Karapat dapat pa ba akong tawaging ama? Kathy, minsan hindi ko na alam dapat kong gawin. Aaminin ko ba kay Sheila at hihingi ng tawad kahit alam ko ang posibleng mangyari? Or ipagpapatuloy ang pag-aantay kay Angel na baka sakaling magbago ang isip niya? Hanggang dito na lamang po, Kathy, at maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang aking kwento. Umaasa po ako na sa pamamagitan ng inyong mga payo at opinyon ay magkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. God bless you and your program, Kathy. Maraming salamat. Lubos na umaasa at nagmamahal. Dan. Love Me, Kathy G.